Maya-maya pa, paglapit naman ng mga ito sa kanya, napansin niya ang lalaking may butot balat na katawan, nakaisa pala ng kabayong sinasakyan nito. Sa kanyang pagmamasid, kitang-kita ni Orlan ang katawan ng nilalang na yon na naglalabas ng kulay berdeng usok. Napakabaho nito na halos buong buhay niya hindi pa siya nakalanghap ng ganoong amoy. Paglalarawan naman niya sa nilalang na yon, bukod sa naaagnas na katawan nito, pansin na pansin rin niya ang mahaba nitong buntot na merong matulis na dulo. Nakabaliktad din ang mukha ng nilalang na yon at yung mga kamay nito parang 2 beses ang haba kumpara sa normal na kamay ng tao. May mahaba rin yung dila, kalakip ng halos hindi mabilang na pangil na nangingitim. Sa estado naman ng kasama ng nilalang na yon, di hamak na mas normal ang wangis nito. Bukod kasi sa pangkaraniwan nitong katawan, wala rin siya doong napapansing kakaiba maliban sa kalansay ng kabayo na sumapi sa katawan nito. Sa puntong yon, doon niya napagtanto na maaaring ang dalawang yon ay binubuo ng opensa at depensa pagdating sa pamamaraan ng pakikipaglaban. Para naman mapatunayan ito, si Orlan na mismo ang naunang sumugod sa mga nilalang na yon. Bitbit ang kanyang punyal, mabilis naman niyang sinalubong ang mga ito, sabay unday dito ng saksak gamit ang kanyang armas na sinabayan naman ng nagngangalit na apoy na nagmumula sa mutyang ibinigay sa kanya ng awon-awon. Subalit, bago pa man tumama sa kalansay ng kabayo ang kanyang pag-atake, laking gulat na lamang niya ng buong puwersa yung sinalag nung nilalang na may makisig na pangangatawan. Ramdam na ramdam niya ang pagtagos ng kanyang punyal sa balat nito. Pero imbis na tuluyan yung bawian ng buhay, umatunga lang yon ng napakalakas habang pilit na ipinapalabas nito sa kanyang bunganga ang apoy na nagmumula sa punyal ni Orlan. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman siyang napaatras para pagmasdan ng nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto, kitang-kita niya kung papaano ipinalabas nito ang kabuuan ng apoy na pinasok niya. Nagkaroon din yon ng mga butas sa balat para maipalabas ang lason na kanyang ibinigay. Nang masipat naman yon ni Orlan, agad naman siyang napangiti sa nilalang, sabay wika rito ng, "Sa wakas, nakatagpo rin ako ng makakalaro." "Malakas ka, Manoy. Sana malagpasan mo ang inaasahan ko para sa'yo. Nagsisimula pa lang tayo, kaya wag mo sanang iisipin na yun lang ang magagawa ko." Nang marinig naman ng nilalang ang kanyang sinabi, humagikgik lang naman ito, sabay sagot sa kanya ng, "Kagaya mo, nagsisimula pa lang din kami. Alam kong hindi pa yun ang lakas mo, kaya mas mainam na ipakita mo na sa amin ito sa lalong madaling panahon. Huwag mo kaming pilitin na tanggalan ka pa namin ng galamay bago mo gawin ang bagay na yon." Dahil sa sinabi nito, tumawa lang naman itong si Orlan habang taimtim na umiihip ng dasal sa kanyang punyal. Hindi naglaon nang masipat naman niya ang kulay berdeng liwanag na nagmumula sa talim nito. Dahan-dahan naman niyang ibinaling ang kanyang paningin sa dalawa habang mariing pinag-iisipan ang mga bagay na kanyang gagawin. Maya-maya pa, lumundag ng 3 beses itong si Orlan, dahilan para mapansin naman ng dalawang nilalang ang tila bang pamumuo ng napakaraming abo sa kanyang mga paa. Sa pagtitigan naman nilang tatlo,
Mabilis naman niya yung sinunggaban at nung malapit na siya rito, laking gulat na lamang ng mga nilalang nang bigla siyang maglaho. Sa puntong iyon, agad naman itong tinunto ng kanyang presensya gamit ang pagramdam at pag-amoy sa kanyang naiwang bakas. Ang kaso lang, hindi nila yun mahagilap. Dahil sa pangyayaring yon, nag-umpisa ng makaramdam ng kaba ang dalawa, gawa ng kahit anong gawin nila, hindi nila matunton ang kinaroroonan niya. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, wala namang ginawa ang mga nilalang kundi ang manatili sa kanilang kinaroroonan. Akala nila hindi mapapasok ni Orlan ang kanilang depensa, pero ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ng mga ito nang masipat nila itong si Orlan na nakasakay sa likod ng kasama ng lalaki na may kalahating katawan ng kabayo. Nang masipat naman ng mga ito ang kinaroroonan niya, buong puwersa naman siya nitong sinugod, pero bago pa man yun makalapit, naglaho na naman siya. Oh, akala ko ba aalisan niyo ako ng mga binti at braso? Bakit ngayon? Parang nahihirapan na kayong masundan ako. Uwi ka ni Orlan sa mga nilalang habang nakakubli ang kanyang katawan sa abo. Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, umatungal lang naman ang mga ito ng napakalakas, pagpapakita ng kanilang galit buhat sa ginagawa nitong pakikipaglaro sa kanila. Pagsilay naman ni Orlan sa ginagawa ng mga ito, walang pagdadalawang isip naman niyang sinugod ang mga nagmamasid na mga aswang gubat para yon ay kitila ng buhay. Sa loob lamang ng 5 minuto, nalipol na niya ang mga ito, dahilan para makaramdam ng matinding kilabot ang 2 nilalang na kasalukuyang nakikipaglaban sa kanya. Maya-maya pa, nang masipat naman niyang wala nang manggugulo sa kanila, nagdesisyon na siyang magpakita sa 2 para ituloy ang naudlot nilang paglalaban. Paglitaw naman niya sa harapan ng mga ito, mas lalo naman niyang napansin noon ang hindi maipagkailang galit ng mga nilalang sa kanya. Walang sabi-sabi, mabilis naman siya nitong sinunggaban na siyang naging sanhi upang mapailag siya. Habang pinag-aaralan niya ang pag-atake ng 2, hindi naman maipagkakaila ni Orlan ang husay ng mga ito kapag sila'y nagtutulungan. Yung aswang gubat na parang tikbalang ang anyo, yon ang pangunahing umaatake sa kanya, habang ang isa naman itong kasama nananatiling tagasalag ng mga ganti niya. Dahil sa ganoong sitwasyon, hindi naman niya maiwasang mapansin ang mga tumutulong berdeng likido mula sa mahahabang kuko nung nilalang nakalahating kabayo. Sa isip-isip ni Orlan noon, anuman ang bagay na yon, paniguradong hindi ito makakabuti sa kanyang katawan. Dahil dito, pilit naman niyang tinataasan ang kanyang depensa nang sa gayoy hindi siya nito mapasukan. 10 minuto pa ang dumaan, patuloy pa rin siyang nakikipaglaban sa kasama nitong nagsisilbi nitong depensa. Hanggat may pagkakataon noon si Orlan na undayan niyo ng saksak, hindi niya yon tinatantanan hanggang sa dumating ang puntong unti-unti na niyang napapansin ang tila bang pagbagal ng mga kilos nito. Hindi naglaon, pagtigil naman ng nilalang na yon, bigla naman yung napaluhod sa lupa habang pilit na inilalabas sa mismong katawan nito ang mga laso na kanyang natanggap sa punyal ni Orlan. Gayunpaman, kahit anong gawin ng nilalang na yon, wala na itong kawala. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, mariin namang inabisuhan ni Orlan ang nilalang na yon na tumigil na ito sa ginagawa nitong pag-alis ng lason. Ayon sa kanya, wala na yung magagawa
dahil ang laso na ibinigay niya nanuot na sa mga sistema nito. Isang bagay na napaka-imposible ng salagin kahit gamitan pa yon ng ibang taktika. Matapos naman niya itong mailahad, kagaya ng inaasahan, bigla namang bumagsak ang nilalang na yon sa lupa. Habang nakasubsob ang ulo nito, maya't maya naman ang ginagawa nitong pag-aangil habang pilit na ibinabaling sa kanyang kinaroroonan ang paningin nito. Nang masipat naman yon ni Orlan, napangiti lang naman siya habang nagwiwika sa nilalang na yon ng, "Sa huli, hindi ka rin pala nagtatangan ng mataas na depensa. Binigo mong inaasahan ko sa'yo. Ngayong nakaratay ka na sa lupa, isusunod ko naman yung kasama mo." Pagkalahad naman ni Orlan ng mga katagang yon sa nilalang, bigla naman siyang napasilay sa kasama nito nang masipat niya yung nagmamadaling lumapit sa kanya. Maya-maya pa, pagsalag naman niya sa matatalas nitong kuko, masaya naman siyang pinagbigyan nito hanggang sa unti-unti na niyang napangibabawan ang lakas ng nilalang. Gamit din ng mga buhay na kataga, sinubukan niyang igapos ang nilalang na yon na siyang naging sanhi upang manghina na yon ng tuluyan. Halos pilit din itong binabasag ang kanyang usal, pero sa kasamaang palad, wala rin yung nagawa. Dahil sa pangyayaring yon, dahan-dahan naman yung nilapitan ni Orlan para kalad ka rin patungo sa kinaroroonan nung kasama nito. Nang magawa na niya ang ganoong bagay, umukit siya ng mga buhay na simbolo sa lupa para tuluyan ng wakasan ang dalawa. Kalakip ng mga simbolong yon ay ang mga wangis ng mga sinaunang antingero na minsang nakipaglaban sa mga demonyo. Ayon kay Orlan, nalaman niya ang simbolong yon mula sa mga libretang ibinigay ng kanyang ina. Matapos naman niya itong maisakatuparan, sa tulong ng abilidad ng mutya ng apoy, lumikha siya ng siga na dahan-dahang gumagapang sa mga simbolong yon. Bagaman hindi pa nito napapaikutan ng dalawa, kitang-kita na niya ang tila bang pilit nitong paglayo sa simbolong nilikha niya. Subalit, dahil sa pagkaparalisa ng kanilang mga katawan, wala rin silang nagawa kundi magpalamon sa apoy na gumagapang mula sa mga simbolong yon. Halos minuto lang noon ang dumaan bago nito tuluyang malamon ang kanilang mga wangis hanggang sa dumating ang puntong wala nang natira sa kanila kundi itim na abo. Nang masipat naman yon ni Orlan, agad naman niyang sinira ang simbolo, sabay lakad pabalik sa bahay ng pare. Sa kanyang paglalakad, hindi naman niya maiwasang isipin ang tungkol sa mga nangyari. Pakiramdam kasi noon ni Orlan, parang kailan lang, ordinaryong tao pa siya. Halos hindi niya nga kayang isipin kung bakit siya napunta sa ganoong kalagayan. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating na nga niya ang simbahan kung saan sa loob naman ito, nasipat niya ang paring taimtim na nagdarasal katabi ang isang malaking gasera. Bagaman binabalot ng kadiliman ang buong paligid, tila bang hindi man lang yun nababahala sa mga nilalang na maaaring lumapit sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, dahan-dahan naman yung nilapitan ni Orlan para kausapin. "Padre, pumasok na ho tayo. Masyado nang malalim ang gabi." Bungad na wika ni Orlan sa pare. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, agad naman yung tumayo, alinsunod sa kanyang nais mangyari. Akala niya wala na siyang kakaharaping problema. Pero pagharap ng paring yun sa kanya,
Bumungad sa kanyang mga mata ang nakakapangilabot na anyo nito. Meron yung nanlilisik na mga mata, nanunuyot na balat at halos magkulay itim na ang suot nitong sutana. Umaangil din yon sa bawat paghinga, indikasyon na pinupuspos ito ng isang uri ng demonyo. Matapos naman yung masilayan ni Orlan, agad naman siya doong dumistansya habang pilit yung tinatanong ukol sa pakay nito sa pari. Mariin niya rin yung pinaalalahanan na kung hindi yun aalis sa lalong madaling panahon, mapipilitan siyang wasakin ang mismong pag-iral nito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung sumagot sa kanya ukol sa mga rason nito kung bakit nito pinuspos ang pare. Ayon sa nilalang na yon, kaya siya pumasok sa katauhan nito ay dahil sa kagustuhan niyang makausap itong si Orlan. Dagdag pa nito na ilang buwan na rin niya yung hinahanap, kaya namay hindi na siya nagdalawang isip na puntahan ito nang maramdaman niya ang dati niyang gabay na kasalukuyang naninirahan sa kanyang katawan. Pagtatapat pa ng nilalang na yun na maaaring nasa kaanyuan siya ng demonyo, pero hindi yon ang tunay niyang pagkatao. Orlan, anak, makinig ka. Ako ito ang ama mo. Pasensya ka na dahil napakarami kong pagkukulang sa'yo. Pero sa ngayon, nais kong makinig ka muna sa mga sasabihin ko. Tama itong dahang tinatahak mo. Yun nga lang, hangad kong huwag ka nang magpatuloy. Sa lugar kung saan ako inalipin, nagkalat ang mga matataas na uri ng nilalang. Mga demonyong nagmula pa sa kaila-ilaliman ng impyerno. Ayoko matulad ka sa akin, anak. Kaya sana, ang babala kong ito ay sundin mo. Magpakalayo-layo na kayo ng nanay mo. Ibuhos niyo ang inyong nalalabing oras para mamuhay ng mabuti at makagawa ng maganda sa kapwa. Huwag mo kong sundan. Masaya na ako kung nasan man ako ngayon naroroon. Wika ng nilalang na pumupuspos sa pare. Matapos naman itong makapagsalita, agad din naman yung naglaho sa katawan nito. Segundo lang noon ang lumipas nang mapansin naman ni Orlan ang pagbabalik sa normal nung paring kaibigan niya. Maya-maya pa, pagsilay naman ito sa lugar na kinaroroonan nila, agad naman yung napatanong sa kanya kung anong ginagawa nila sa loob ng simbahan ng 10 oras. Dagdag pa ng pari na, base sa kanyang pagkakatanda, maaga pa siya noong pumasok sa kanyang tahanan para magpahinga. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niya yung inabisuhan na doon na lamang nila ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap sa loob ng bahay nito. Bukod kasi sa napakadilim ng simbahang yon, may napapansin din siya doong mga gumagalang elemento na animoy naghahanap ng pagkakataon para mapasok ang katawan ng pare. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, agad naman noong napabuntong hininga itong si Orlan, matapos naman niyang marinig ang pagsang-ayon nito sa kanya. Maya-maya pa, nang makapasok na sila sa loob ng kubo, agad naman silang tumungo sa sala para ipagpatuloy ang mga bagay na kanilang napag-usapan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mailahad na niya ang lahat, inabisuhan naman niya itong magpapahinga na siya. Hindi rin kasi biro ang mga ginawa niya noong gabi, gawa ng yun ang kauna-unahang pagkakataon na naipamalas niya ang iilan sa kanyang mga abilidad. Sa pagsapit ng sumunod na araw, wala namang naibalitang mga natagpo ang bangkay sa baryong yon. Ipinagpasalamat naman ito ni Orlan dahil kahit papaano alam niyang hindi magkakagulo
ang mga taong walang kaide-ideya sa mga nangyayari. Ilang oras pa ang dumaan. Minabuti naman niyang tulungan na muna ang pare sa pagtatanim nito ng mga gulay. Bukod kasi sa libre naman ang kanyang oras noon, medyo nabuburyong rin siya dahil sa kawalan niya ng ginagawa. Sa kasagsagan naman ng kanilang pagtatrabaho, inilahad niya rito na maaaring yun na ang huling araw ng kanilang pagkikita. Ayon kasi sa kanya, na sa oras na malipol na niya ang mga nilalang, ora mismo ipagpapatuloy na niya ang kanyang paglalakbay para mahanap ang kanyang ama. Mariin niya ring inilahad sa pare na sumang-ayon siya sa hiling nito, hindi dahil sa armas, bagkus ay sa kagustuhan din niyang makatulong. Naniniwala kasi noon si Orlan, bibihira lang ang mga katulad niyang antingero na mapapadpad sa lugar na yon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Sige Orlan, kung yan ang gusto mo, hindi kita pipigilan. Pero sana wag mong kakalimutan na kapag dumating na ang araw kung saan nahanap mo na ang iyong ama, wag mo sanang kakalimutan na bukas ang baryong ito para sa inyo. Pwede kayong dumaan dito bago kayo umuwi. Pangako, ipagdiriwang natin dito ang inyong tagumpay. Pakaingatan ka nawa ng Panginoon, Orlan. Wika ng pari sa kanya. Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi nito, tahimik naman niyang ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Maya-maya pa, pagtitigan naman nilang dalawa, agad naman siyang sumagot doon ng, "Sige ho, padre. Susubukan kong dumaan. Matapos ko lang itong sigalot na kinakaharap nyo, kampante na akong iwan kayo rito. Huwag niyo ho sanang pababayaan ang sarili ninyo." Matapos naman ang kanilang pag-uusap, sakto naman ang pagkatanim nila ng lahat ng butil ng gulay. Hindi naglaon, nang wala na silang gagawin sa lugar na yon, minabuti naman nilang pumanhik ng simbahan para maglinis. Halos buong maghapon ganoon ang ginawa nila Orlan, hanggang sa sumapit na naman ang takip silim. Kagaya ng napagkasunduan, maaga pa siyang umalis sa tahanan ng pare upang dayuhin ang natitirang angka ng mga aswang gubat. Alam niyang hinihintay na siya ng mga ito, kaya naman hindi na siya nagsayang pa ng oras para dalhin sa teritoryo ng mga kalaban niya ang mismong digmaan. Malakas din ang kutob ni Orlan na may pambihirang kakayahan ng pinuno ng mga ito, kaya na may habang naglalakad pa lamang siya, pilit na niyang inihanda ang iilan sa mga kagamitang makakapagbigay ng malaking tulong sa kanya. Kabilang sa mga gamit na yon, ang mga garapong naglalaman ng lunas sa mga lason at malalalim na pinsala. Isinuot na din niya ang kamisetang ibinigay ng kanyang ina sa kanya, na ayon dito, dating pagmamay-ari ng nawawala niyang ama. Matapos naman niya itong gawin, agad naman niyang napansin ang tila bang mabilis na paglamon ng kadiliman sa buong paligid. Nang mapagtanto naman niyang medyo dumidilim na ang daang kanyang tinatahak, nagdesisyon muna siyang tumigil saglit para sindihan ang daladala niyang sulo. Nang maisakatuparan na niya ito, agad naman siyang pumasok sa mga masusukal na kakahuyan hanggang sa doon na bumungad sa kanya ang arkong nagdudugtong patungo sa pinakapugad ng mga aswang kubat. Sa labasan pa lamang nito, pansin na noon ni Orlan ang halos hindi mabilang na mga patay na puno. Ayon sa kanya, isa yung matibay na ebidensya na meron nga doong dumaraang nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto niyang pagmamasid,
nagdesisyon na siyang pasukin ito. Pero bago niya yun gawin, pinatay niya muna ang dala niyang gasera upang hindi siya madaling matunugan ng mga kalaban niya. Hindi pa man siya nakakapasok sa looban ng gubat, meron siyang nakasalubong na isang matandang kuba na halos uugod-ugod na. Nakatalukbong yon ng kulay itim na tela sa noo nito at sa estado nun para yung mamamatay na. Hindi naman yun gaanong pinansin ni Orlan. Sa kadahilan ng unang tingin niya pa lamang sa matandang yon, alam niyang hindi ito isang aswang. Gayunpaman, iniwasan naman niyang magpakakampante sa harapan ng nilalang na yon, gawa ng ramdam niyang meron itong tinataglay na dugo ng isang mambabarang. Sa pagharap naman nilang dalawa, mahinahon naman niya itong kinausap kung saan yon pupunta. Dagdag pa ni Orlan na hindi ligtas para rito ang gumala sa lugar na yon ng gabi, lalo pat maraming hindi kaaya-ayang mga nilalang ang nagbabalik panaog sa lugar na yon. Ngunit, nang marinig naman ng matanda ang kanyang abiso, humagikgik lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Huwag akong alalahanin mo, iho. Alalahanin mo yung sarili mo. Nagkasala ka sa mga nilalang na nakatira rito. Kaya ikaw ang pangunahin nilang punterya. Kung ako sa'yo, umalis ka na habang hindi ka pa nahuhuli ng mga bagat sa loob ng kahariang ito." Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali naman siya nitong iniwan na parabang nagmamadali ang taong yon. Nang mapansin naman ito ni Orlan, minabuti naman niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakad hanggang sa narating na nga niya ang pinakaliblib na parte ng gubat. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, bahagya naman siya noong natigilan nang mapansin niya ang isang dambuhalang baboy ramo na dahan-dahang nagpapakita sa kanyang harapan. Pagharap naman ito, tumambad sa kanya ang isang dambuhalang nilalang na nagpapalit anyo. Kagaya ng nakaraang lahing pinatay niya, nagdadala din yon ng nakakasulasok na amoy, pero sa pagkakataong yon, kakaiba na ang wangis nito. Ayon kay Orlan, bukod sa nababalot ng kaliskis ang buo nitong katawan, may mga parang tinik din yung nakabaon sa kanilang mga gulugod at balikat. Napakalayo rin ang anyo nito kung ikukumpara sa isang pangkaraniwang tao, gawa ng bukod sa wala yung ilong, abot tenga din ang lawak ng mga bunganga nito. Hindi lang yon, kakaiba rin ng mga mata ng nilalang na ayon sa kanya, may hahalin tulad mo ito sa mata ng isang palaka. Dagdag pa ni Orlan na malasakambing ang mga binti nito, indikasyon na nagtatangan yon ng hindi pangkaraniwang bilis. Matapos namang makapagpalit anyo ng nilalang, nasipat naman niya itong panailangang pagngisi habang nakatingin sa kanya. Maya-maya pa, nagsimula naman yung maglakad papalapit hanggang sa mabilisan naman yung sumugod sa kinaroroonan niya. Sa sobrang bilis nito, bigla naman yung naglaho sa kanyang paningin na siyang naging sanhi upang mapabunot naman ng punyal itong si Orlan. Paglapit naman ng nilalang sa kanyang kinaroroonan, agad naman niya yung sinalag gamit-gamit ang talim ng kanyang punyal. Akala niya babaon sa balat nito ang talim na yon, pero laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung hindi tumagos sa kaliskis ng aswang gubat. Ang mas ikinabahala pa noon ni Orlan ay yung mga buhay na kataga na kasalukuyang pumoprotekta sa mismong katawan nito. Dahil dito, pilit naman niya yung dinarag sa lupa, pero nang akmang mapapangibabawan na niya pagdating sa lakas ang nilalang, mabilis naman yung nakatakas mula sa kanyang mga kamay.
Hindi naglaon nang magkaroon na yon ng sapat na distansya mula sa kanya. Napangiti lang naman siya habang nagsasabi ng, "Tunay ngang malalakas pala ang lahi ninyo. Hindi na ako makapaghintay sa kung ano man ang ipapamalas mo sa akin. Galingan mo, mataas ang inaasahan ko sa iyo." Dahil sa kanyang sinabi, humagikgik lang naman ang nilalang na yon habang dahan-dahan itong pinagkikiskisan ang mga kamay nitong merong nagsisitalasang kuko. Matapos naman niya yung gawin, agad naman itong binali ang dalawang sungay nito sa balikat na siyang naging sanhi upang mas lalo pang magbago ang wangis nito. Unti-unti na rin yung bumababa hanggang sa humawak na sa mismong lupa ang mga kamay ng nilalang. Pagbaling naman ito ng paningin sa kinaroroonan niya, buong puwersa naman yung sumugod dahilan ng pagpapatuloy ng naantala nilang paglalaban. Nang masipat naman yon ni Orlan, dali-dali naman niya yung sinalubong habang walang habas yung inuundaya ng saksak sa iba't ibang parte ng katawan nito. Subalit sa kabila ng pag-atake niyang yon, nanatili pa ring malakas ang nilalang at hindi nagpapatinag. Sa loob ng halos kalahating oras nilang pagbubuno, pansin na pansin naman niya na para bang wala itong ibang alipores sa lugar. Kadalasan kasi, kapag dumadayo siya sa pugad ng mga aswang, inaasahan na niya ang bilang ng dami ng mga ito. Ngunit sa lugar na yon, nakakapanibago. Bukod sa wala siyang nakikitang alipin, pakiramdam niya lahat ng mga insektong nasisipat niya sa paligid pagmamay-ari ng iisang nilalang. Sa puntong yon, hindi naman niya maiwasang mapaisip ukol sa mga katanungang bumabalot sa kanyang isipan. Naniniwala si Orlan, merong itinatago ang mga nilalang na yon na may kaugnayan sa mga bagay na kanyang napapansin. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagbubuno, paulit-ulit naman niyang sinasalag ang bawat pag-atake nito habang maiging naghahanap ng tiyempo para makapaghigante. Sa sobrang bilis kasi noon ng kanyang kalaban, aminado siyang matatalo siya nito pagdating sa liksi ng katawan. Upang maiwasan naman niya ang ganoong bagay, pinili niyang wag na yung sundan, gawa ng alam naman niyang hindi ito tatakas sa kanilang kalaban. Makalipas pa ang ilang minutong pagbubuno nila, ramdam na noon ni Orlan ang tila bang paghihikahos nito sa kanilang laban. Pinipilit kasi nitong pangibabawan ang kanyang lakas, pero sa kasamaang palad, hindi naman niya yun kayang gawin. Maya-maya pa, pagsagupa naman ito sa kanya, laking gulat na lamang ng nilalang na yon nang masipat niya si Orlan na dahan-dahang itinataas ang hawak nitong punyal. Akala ng nilalang kung ano lang ang kanyang gagawin, pero pagsilay naman ito sa kanyang likod, doon ito nakita ang gabay niyang nakatayo, bitbit ang isang mahabang espada. Sa isang iglap, agad naman yung binalot ng matinding pagkasindak, dahilan para hindi na yun makagalaw mula sa mismong kinaroroonan nito. Nang masipat naman yon ni Orlan, napangiti lang naman siya habang ibinababa sa ulo ng nilalang ang kanyang punyal. Pagtarak naman ito sa ulo ng kanyang kalaban, agad din naman yung binawian ng buhay, buhat sa matinding pinsala nitong natamo na halos umabot na sa utak. Pagbagsak naman ito sa lupa, dahan-dahan naman niyang binunot sa ulo nito ang nakatarak niya roong punyal. Bago niya rin yun ibalik sa kanyang lagayan, pinunasan na muna niya yon ng dahon upang masigurong hindi yun matutuyuan ng dugo ng aswang gubat.
Sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, dahan-dahan naman siyang napaupo, kung saan doon din niya napansin ang paglaho ng halos hindi mabilang na tagapagmasid ng mga ito. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na ang katawan niya, minabuti naman niyang ipagpatuloy ang kanyang mga nasimulan. Sa isip-isip kasi noon ni Orlan, hanggat hindi niya nalilipol ang mga ito, hindi rin niya matutupad ang kanyang pangako. Sa kanyang paglalakad, wala naman siyang ibang nakita maliban sa mga kapreng nakahiga sa mga sanga ng punong nadaraanan niya. Bawat isa sa mga ito nakakapangilabot ang pagmumuka, pero hindi niya na yun pinansin pa. Isang oras pa ang dumaan, doon na nga niya narating ang isang patag na lugar kung saan sa unahang bahagi nito, meron siyang nakitang isang kubo na may nagliliyab na siga sa pinakagitnang bahagi ng bakuran nito. May nasisipat din siyang 3 kataong nasa labas na parang nagsasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Di kalayuan din sa lugar na yon, may mga nasisipat siyang grupo ng baka na nanginginain. Noong una, inakala nga niyang katiwala ang mga taong nakikita niya sa lupaing yon, pero sa loob ng halos 2 minuto niya roong pagmamasid, doon niya napagtanto ang kakaiba sa mga kilos nito. Yung mga taong yon, habang nagsasaya, parang lumulutang ang mga paa nila sa ere. Agaw pansin din ng mga mapupula nitong mga mata at kawalan nito ng kasuotan sa kanilang mga katawan. Matapos naman yung masilayan ni Orlan, dali-dali naman niyang ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad hanggang sa narating na nga niya ang kalagitnaan ng kapatagan. Ayon sa kanya, na habang binabagtas niya ang madamo nitong bahagi, maya't maya naman ang pagtigil niya, gawa ng meron siyang nararamdamang mamasamasang parte nito. Hindi lang yon, may napapansin din siyang humahawak sa kanyang binti. Subalit kapag sinusubukan niya itong tingnan, bigla na lamang yung nawawala. Dahil sa pangyayaring yon, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng matinding pagtataka. Upang maresolba ang mga misteryong napapansin niya, dahan-dahan naman niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang nagdarasal ng taimtim. Nang maisakatuparan na niya ito, agad naman niyang binuksan ang kanyang ikatlong mata kung saan doon niya nakita ang mga kalansay na gumagapang papalapit sa kanya. Nasa estado na yon ang pagiging espiritu. Kaya naman doon na unawaan ni Orlan yung kakaibang pakiramdam niya tuwing hinahawakan siya ng mga ito. Dahil sa kanyang mga nasilayan, mas lalo niya pang binilisan ang kanyang paglalakad hanggang sa narating na nga niya ang bakuran ng bahay ng mga aswang gubat. Pagsilay naman ng mga ito sa kanya, bahagya naman yung natigil sa pagsasaya, indikasyon na hindi yun natutuwa sa kanyang pagdating. Maya-maya pa, sabay-sabay naman yung lumapit habang nagpapalit anyo. Nang mapansin naman niya ang ginawa ng mga nilalang, nanatili lang naman siya sa kanyang kinaroroonan, maiging pinakikiramdaman ang buong paligid. Hindi naglaon nang magkaharap na sila ng mga ito. Una namang bumungad sa kanya ang isang matandang lalaking may daladalang palakot. Nakasuot din yun ng salakot, kaya na may hindi niya gaanong masilayan ang mismong mukha nito. Subalit, kahit ganoon ang estado ng matanda, hindi niya pa rin maipagkakaila ang namumula nitong mga mata. Maya-maya pa, walang pagdadalawang isip naman niya yung tinanong kung yun na ba ang mga aswang gubat na hinahanap niya. Pagtatapat pa ni Orlan sa mga ito, dumayo siya sa teritoryo ng mga ito para yon ay kitila ng buhay.
Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, tumawa lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Ano sa tingin mo, Apo? Ngayon ba nasagot mo na ang hinala mo ukol sa amin? Tama ang iyong kutob. Binubuo lamang ng 4 na miyembro ang aming pamilya. Yun ang dahilan kung bakit kailangan namin ng ibang lahi para manilbihan sa amin. Dahil sa sinabi nito, tuon naman na kumpirma ni Orlan ang tungkol sa sikreto ng mga aswang gubat na namamahala sa kabuuan nitong lahi. Sa puntong yun, wala naman siyang ibang naramdaman kundi ang matuwa buhat sa ibinigay na kumpirmasyon ng matanda. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, napangiti na lamang siya habang sumasagot naman dito ng, Ganun ba? Mabuti naman at hindi na pala ako mahihirapan. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, dali-dali naman niyang inakyat ang mismong bakod ng bahay nito. Nang masipat naman siya ng anak ng matanda, buong lakas naman siya nitong sinalubong, pero kagaya ng inaasahan, hindi siya nito napigilan. Pagpasok naman ni Orlan sa loob ng pamamahay ng mga nilalang na yon, agad naman siya nitong pinalibutan sabay dukot ng kanilang mga armas na gawa sa mga buto ng tao. Pagsilay naman niya sa hinugot ng mga ito, maigi naman niya yung pinagtuunan ng pansin sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na kayang-kayang pumunit ng mga patalim na yon sa kahit anumang uri ng kabal na gawa sa buhay na salita. Pakiramdam nga noon ni Orlan na ang kanyang mga kalaban ay pawang hindi mga aswang. Bukod kasi sa gumagamit ito ng mga buhay na salita, may mangilan-ngilan din yung tangang medalyon na tila bang kumokontrol sa mga palipad-hanging ginagawa niya. Hindi lang yon, agaw pansin din para sa kanya ang mga kakaibang abilidad nito na merong kaugnayan sa mga kakayahang kayang maibigay ng iilang mutyang alam niya. Sa kanyang pagmamasid kasi, pansin na pansin niya ang mabilis na pagkilos ng anak ng matanda sa oras na nakakaapak yon sa mamasa-masang lupa. Isang abilidad na makukuha lamang kapag tinataglay ang mutya ng suso. Napapansin din niyang nawawala yon saglit sa kanyang paningin na parabang sinusubukan siya nitong lituhin upang magkaroon yon ng pagkakataon na sunggaban siya. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, nalaman na ni Orlan ang 3 sa tangan-tangan nitong mutya. Binubuo ito ng mutya ng suso, mutya ng gabi, at mutya ng batong libon. Wala siyang kaide-ideya kung papaano yon nakuha ng binatilyo, pero bawat isa sa mga mutyang yon, nasisiguro niyang patay at nalaso na. Gayunpaman, hindi pa rin dahilan ng pagkamatay ng gabay nito upang hindi makuha ng kanyang kalaban ang mismong abilidad nito. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid ni Orlan, bigla naman siya noong napailag nang maramdaman niya ang pagsugod ng binatilyo sa kanyang likod. Dahil sa ginawa niyang yon, nagkaroon naman siya ng pagkakataon para undayan yon ng saksak sa may bandang bewang nito. Ngunit, nang akmang papalapit na sa balat nito ang kanyang patalim, agad naman yung nasalag ng buntot nitong nagtatago sa pagitan ng kanyang mga hita. Pagsilay naman doon ni Orlan, napangisi lang naman siya habang nagwiwika sa nilalang na yun ng, Tuso ka pala! Hindi ko inaasahang meron kang ganyan. Pero hindi bale, kahit ano pa ang ilabas mo, hindi pa rin magbabago ang kahahantungan ng duelong ito. Matapos naman niya itong mailahad, buong lakas naman niya yung sinugod. Pagsilay naman sa kanya ng binatilyo,
Pilit naman itong sinalag ang kanyang pag-atake hanggang sa dumating ang puntong wala na yung nagawa, kundi ang umilag. Nang masipat naman yon ang ama nito, dahan-dahan naman itong inilapat ang dalawang kamay nito sa lupa, dahilan para mabilis na magpalit anyo ang binatang pinagtatangkaan niyang patayin. Pagsilay naman ni Orlan sa pangyayaring yon, halos hindi na niya nagawa pang masalag ang pag-atake ng kalaban niya. Pagtama naman ng matatalas nitong kuko sa kanyang dibdib, buong puwersa naman siya nitong tinulak na siyang naging sanhi upang mapasubasob sa lupa ang kanyang ulo. Pagsilay naman niya sa kanyang kalaban, nasipat naman niya itong papasugod na sa kanya, kaya dali-dali naman siyang gumulong papalayo sa kinaroroonan nito. Pagtayo naman noon ni Orlan, halos hindi na niya tinantana ng nilalang na yon hanggang sa nagdesisyon na siyang gamitin ang abilidad ng kanyang gabay. Paghawak naman niya noon sa punyal, walang kahirap-hirap naman niyang sinalag ang pag-atake nito na siya namang labis na ikinagulat ng mga aswang gubat. Noong una, inakala nilang sinasapian lang ng kung anong espiritu itong si Orlan. Pero ilang minuto pa ang dumaan, napansin naman nilang nasa matinding wisyo pa rin ito. Yun nga lang, nag-iba na ng husto ang kanyang lakas na halos 10 beses ang itinaas nito magmula noong una siyang makipaglaban sa binatilyo. Dahil sa pangyayaring yon, wala namang nagawa ang 3 aswang gubat kundi ang pagtulungan siya. Subalit, kahit anong gawin ng mga ito, tuwing itinataas ni Orlan ang kanyang punyal, kusa yung lumalayo. Ni isa sa kanila walang naglalakas loob na lumapit sa takot na baka yon ang maging dahilan ng pagkamatay nila. Nang mapansin naman yon ni Orlan, hindi naman niya maiwasang pakalmahin ang gabay ng kanyang amang pumupuspos sa kanyang katawan. Ayon kasi sa kanya, hindi siya nakikipaglaban para magwagi. Nakikipaglaban siya upang makilala palalo ang sarili niya. Naniniwala kasi si Orlan na isa yon sa kanyang mga paraan upang makalimutan ang dinadala niyang problema. Yun din ang naging basihan niya sa pagsubok ng kanyang lakas para masigurong may ibubuga siya sa mga nilalang nakasalukuyang gumagapos sa kanyang ama. Dagdag pa niya na kung hindi niya matatalo ang mga ito, gamit ang kanyang sariling lakas, wala siyang karapatang ipagpatuloy ang kanyang misyon sa buhay. Nang marinig naman yon ang kanyang gabay, dali-dali naman itong inialis sa kanyang katawan ang lakas nitong ipinahiram. Nang akmang maglalaho na yon sa kanyang isipan, narinig naman niya yung nagwika sa kanya ng, "Paumanhin, Orlan. Naging padalos-dalos ang aking pasya. Hayaan mo, sa susunod hindi na kita pangungunahan pa." Dahil sa sinabi nito, kahit papaano natuwa naman siya. Matapos naman ang mga pangyayaring yon, doon na niya sinimulang gamitin ang abilidad ng awon-awon na ipinamana sa kanya. Pagdukot naman niya sa mutya ng apoy, kitang-kita naman ng 3 kalaban niya ang tila bang pagbuhay ng kakaibang siga sa kanyang mga mata. Walang sabi-sabi, agad naman yung sinugod ni Orlan na siyang naging sanhi upang harangan siya ng binatilyong kadwelo niya. Halos inabot din sila ng ilang minuto sa pagbubuno hanggang sa dumating ang puntong lumapat na sa katawan nito ang kanyang palad. Pag-alis naman niya nito, bigla na lamang napasigaw ang binatilyo nang makaramdam yon ng kakaibang init sa kanyang katawan. Sa isang kisap mata, agad naman yung nilamon ng isang napakalaking siga na lumabas naman mula sa kanyang mga mata at bunganga. Nang masipat naman yon ang ama ng nilalang, agad naman siya nitong nilapitan
para sana'y tulungan. Pero kahit anong gawin nito, hindi yun sapat para maapula ang nasabing apoy. Hindi naglaon. Wala na rin yung nagawa, kundi tingnan na lamang ang kanyang anak na dahan-dahang namamatay. Pagbagsak naman ito sa lupa, halos hindi pa yon nilubayan ng apoy hanggat hindi pa yon tuluyang naaagnas. Dahil sa mga nangyari, galit na galit namang sumilay sa kanya ang matanda. Unti-unti na rin itong kinakalas ang iilan sa kanyang mga kasuotan, kagaya ng pantalon at salakot. Sa pagharap naman nilang dalawa, nag-aangil naman yung sumilay sa kanya habang nagsasabi ng, "Masaya ka na ba sa ginawa mo? Harap-harapan mong pinatay ang anak ko. Huwag ka sanang umasa na basta-basta na lang kitang pakakawalan ngayon dito." Kasabay ng pagwika ng matandang yon ay ang mabilis naman itong pagpapalit anyo. Sa isang kisap mata, bumungad sa kanya ang isang dambuhalang kalabaw na merong mukha ng tao. May mahaba din yung sungay na parabang isa yung toro. Agaw pansin din para sa kanya ang mga braso nito sa may bandang muka na parabang ito ang ginagamit ng nilalang na yon para hulihin ang kanyang biktima. Hindi lang yon, maigi rin niyang pinagmasdan ang dalawa nitong buntot sa kadahilanang naniniwala siya meron din yung silbi sa nilalang na kinakaharap niya. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nasipat naman niya ang asawa nito na kasalukuyang nakaupo sa harapan ng bangkay ng anak nitong halos hindi na makilala. Nang mapansin naman yon ng matanda, mas lalo pa itong umatungal ng napakalakas, pagpapakita ng hindi maipaliwanag nitong galit sa kanya. Maya-maya pa, mabilis naman yung sumugod sa kanyang kinaroroonan, dahilan para buong lakas naman niyang salagin ang mismong pag-atake nito. Habang nasa kasagsagan sila ng pagbubuno, pansin na pansin naman niya ang hindi pangkaraniwang lakas ng matanda. Ilang beses niya na rin yung sinubukang itulak papaatras, pero di niya yun basta-bastang nagagawa. Dahil dito, agad naman siyang nag-isip ng paraan kung papaano niya yun matatalo gamit ang pisikal na lakas. Medyo nasisihan kasi siyang makipagbuno sa nilalang na yon dahil sa kauna-unahang pagkakataon, may natagpuan siyang kalaban na halos katapat na niya pagdating sa pisikal na kakayahan. Lumipas pa ang isang oras, patuloy pa rin silang nagbubuno. Ganon pa rin naman ang estado, labanan gamit ang likas nilang abilidad. Walang gamitan ng mutya, purong lakas lang ng katawan. Hindi naman yon inurungan ni Orlan, gawa ng kapag natalo niya ito, alam niyang magbabago ang paningin ng tao at aswang pagdating sa agwat ng kanilang mga lakas. Yon ang nais niyang maipakita dahil nasisiguro niyang matagal na itong napag-uusapan ng mga taong may alam pagdating sa lihim na karunungan. Sa pagpapatuloy ng ganoong tagpo, pilit namang ginawa ni Orlan ang lahat ng kanyang makakaya para mapangibabawan ito. Yung matanda, marami ng ginagawang pandaraya pero hindi naman siya doon gaanong nagpapaapekto. Ilang minuto pa ang lumipas nang magkaroon na ng sapat na lakas itong si Orlan. Agad naman siyang bumulong sa tangan niyang mutya, sabay buong lakas na pagbali sa sungay ng kanyang kalaban. Pagsilay naman niyang nagkakaroon na ito ng bitak, itinuloy-tuloy niya lang ang ganoong proseso hanggang sa mapagtagumpayan na niya ito. Nang masipat naman ang matanda na balina ang kanyang kanang sungay, nagpumilit naman yung umatras
para lumikha ng sapat na buwelo upang muling suwagin itong si Orlan. Subalit, nang mapansin naman niya ang binabalak nito, pinili naman niya yung pigilan sa pamamagitan ng walang habas na pag-unday ng saksak sa mismong ulo nito. Napakakunat ng nilalang na yon, kaya na may halos umabot sa 50 saksak ang kanyang ginawa bago ito bumagsak sa lupa. Nang mapansin naman niyang paralisado na ang buong katawan nito, minabuti naman niyang puntahan ang asawa ng matanda para sana yon ay hamunin. Subalit pagdating naman niya sa kinauupuan nito, katabi ng binatilyong pinaslang niya, napansin naman niya yung umiiyak. Sa puntong yon, nawala ang kanyang pagmamalabis na yon ay kalabanin. Dala na rin ang awa niya, binigyan niya yon ng pagkakataon para kausapin, pero sa pagtitigan nila ng matanda, inilahad nito sa kanya na wala na silang dapat pag-usapan pa. Matapos naman itong mailahad ang bagay na yon, walang pagdadalawang isip naman itong nilaslas ang kanyang leeg gamit ang matatalas nitong mga kuko. Sa pagbagsak naman ng katawan nito sa lupa, tulala namang pinagmasdan niyo ni Orlan na para bang hindi na niya mawari kung ano ang kanyang gagawin. Aminado kasi siya noon na ang tagpong yon nagpaalala sa kanya sa pagmamahal ng kanyang ina. Halos hindi na rin niya maiwasang mapaluha gawa ng doon niya na pagtanto na kahit sa ang panigma ng isang pamilya, mananatiling ina ang isang ina. Maya-maya pa, nang medyo humupa na ang kanyang emosyon, agad naman niyang binalikan ng matanda para maipagpatuloy ang mga bagay na kanilang nasimulan. Nang makabalik na siya sa mismong kinaratayan nito, napansin naman niyang nagawa pa nitong makabalik sa normal nitong anyo. Pagsilay naman niya sa matandang yon, agad naman niya itong sinipa sa tagiliran na siyang naging sanhi upang mapatihaya ito. Pagtitigan naman nila ng matanda, nanatili pa ring bakas sa pagmumukha nito ang matinding galit na kasalukuyan nitong nararamdaman para sa kanya. Matapos naman niya itong makita, mariin naman niyang inilahad sa matanda ang kanyang rason kung bakit niya ginawa ang bagay na yon. Ayon kay Orlan, na wala namang problema ang mapabilang sa ganoong lahi, pero iwasan lang nilang magpakalat ng salot sa mga pangkaraniwang tao. Dagdag pa niya na marami ring inilahad sa kanya ang pare, kung kaya't nagdesisyon siyang tumulong upang matapos ang problemang kinakaharap nito. Matapos naman yung marinig ng matanda, nagpumilit naman yung panindigan ng rason ng kanilang lahi. Ayon dito na, wala naman silang pagpipilian kundi ang pumatay para mabuhay. Pagtatapat pa nito sa kanya, marami rin sa kanila ang namamatay sa gutom buhat sa kabiguang makahuli ng biktima tuwing nanginginain sila. Inilahad din ito sa kanya na kaya lang naman sila pumapatay ng mga antingero ay para protektahan ang kanilang pamilya. Dagdag pa nito na likas na sa mga aswang na kumain ng mga tao, kaya na may mula pagkabata hanggang pagtanda nito, naging palaisipan na para sa kanya kung bakit sila itinuturing na kalaban ng mga antingero at albularyo. Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Mula pagkabata hanggang ngayon, hindi mo pa nalalaman ang kasagutan sa tanong mong yan? Ay, nakakaawa ka. Malakas ka nga. Salat ka naman sa karunungan. Bueno, bago ka mamatay, ilalahad ko sa iyo ang sagot dyan. Kaya namin kayo tinuturing na kaaway dahil nagiging salot kayo sa karamihan.
Pang sariling interes nyo lang ang inyong iniisip. Hindi man lang ba sumagi sa isip mo na ang mga taong pinapatay nyo meron ding sariling pamilyang binubuhay? Ngayong naranasan mo na ang pakiramdam ng iyong biktima bago mamatay, anong naunawaan mo sa kabuuan ng iyong buhay? Dahil sa kanyang sinabi, wala namang naisagot ang matanda, kundi ang mapapikit ng dalawa nitong mga mata. Unti-unti rin itong ibinaba sa lupa ang ulo nito, senyales na tuluyan na nga nitong tinanggap ang naghihintay ditong parusa. Nang mapagtanto naman yon ni Orlan, agad naman niyang dinukot ang kanyang punyal, sabay unday ng saksak sa mismong dibdib nito kung saan naroon ang puso. Pagtagos naman ng punyal, dumilat lang ang mata ng matanda bago yun tuluyang bawian ng buhay. Matapos ang pangyayari, agad naman siyang umupo sa tabi nito habang tahimik na pinag-iisipan ang mga susunod niyang gagawin. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid sa paligid, minabuti naman niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Kahit wala siyang daladala noong sulo, hindi niya na yon inisip pa, basta ba'y makalayo na siya sa lugar na yon. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang misyon ni Orlan sa paghahanap sa kanyang ama. Halos ilang baryo na dinoon ang natawid niya, pero nanatili pa rin siyang matatag at hindi sumusuko. Naniniwala si Orlan na ang layo ng paglalakbay niya ay hindi pa nangangalahati. Bukod kasi sa napakalawak ng Sierra Madre, wala rin siyang kaide-ideya kung saan siya mag-uumpisa. Buwan pa noon ang dumaan, matagumpay naman siyang nakalabas sa probinsya ng Quezon. Mula roon, inaasahan din niyang marami siyang kalabang makakaharap, gawa ng sa unahang bahagi ng lupaing kanyang tinatahak, nagkalat ang mga bayan-bayan na pinagtitirahan ng hindi mabilang na mga nilalang. Nang marating na noon ni Orlan ang Kamaynilaan, nagdesisyon siyang tumigil muna roon ng 1 buwan para lumikom ng sapat na salapi. Nagtrabaho siya noon sa isang panaderya kung saan sa unahang kanto lang nito may mga manghuhula at tsinong negosyante na pawang gumagamit ng aral ng kaliwa. Okay, grabe. Kinilabutan ako sa dulong part. Nasa Maynila siya. May negosyanteng incheck na gumagamit ng aral ng kaliwa. Wait lang ha. Natatandaan niyo ba si Manong Buti? Ano yung amo niya? Incheck. Taga saan sila? Maynila. Grabe, sobra akong kinikilabutan lalo na rito sa dulo. Parang ang daming koneksyon ng kwento na to ha. Pero di pa naman tayo sigurado, so wag tayo mag-expect. Diba? Ganun ulit. Pag umabot, inabot na nga ako ng 1,300 comments eh. Siguro kahit 1,000 lang. Lapag kagad natin yung episode 4. Kasi maski ako nasasabik eh. Well, madaya ako kasi ako gagawin ko na to ngayon. Kaya malalaman ko kung sino yung negosyanteng Chino na nasa Maynila na gumagamit ng aral ng kaliwa. Na alam naman nating lahat, meron tayong serye tungkol kay Manong Buti na merong among incheck. So, yun lang, 1,000 comments, kita-kits tayo sa episode 4. Yun lang, maraming salamat.